Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang medisina ay isang makapangyarihang kasangkapan na siyang tumutulong sa pagpapagaling ng karamdaman at pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Ngunit sa kabila ng mga benepisyong nakapaloob dito, may mga pagkakataong ito ay naaabuso at nagagamit sa maling pamamaraan. Mga ka-KCMM, halina't tunghayan ang iba't ibang kwentong puno ng aral patungkol sa isyong patuloy na lumalaganap at talamak hindi lamang sa ating bansa kundi na rin sa mundo, ang droga. Narito ang inyong lingkod, kasiwats mo, Mikaela Atencio. Isang fourth-year student mula sa Polytechnic University of the Philippines, Manila, na nahaharap sa matinding stress mula sa trabaho at pressure bilang isang graduating student, ay umabot sa paggamit ng over-the-counter antidepressant at pagkaroon ng adiksyon sa alak bilang paraan ng pagpapawala ng pagod at problema. Ang 23 taong gulang na itago na lang natin sa pangalang Long Cotin ay nahihirapan ng balansehin ang kanyang buhay mula sa pagiging part-time worker sa isang fast food restaurant hanggang sa pagiging estudyante. Ang kanyang araw-araw ay puno ng pagsubok sa pagpahahati ng oras at lakas para makayanan ang parehong trabaho at pag-aaral. Bilang isang graduating student po ngayong taon, sobrang dami po namin ginagawa. Thesis, OJT, pati yung mga sunod na quizzes at saka examinations po namin. Hindi ko na po talaga kinakaya pagsabayin kasi po meron po akong trabaho bilang isang working student. Pero nangihinayang naman po akong huminto dahil marami po akong sakripisyong nagawa upang makarating dito. At pagdating naman po sa bahay, ako na lang po ang inaasahan ng aking pamilya sa aming kinabukasan. Yun po. Paano ka napunta sa sitwasyong nalulung ka sa bisyo ng pag-iinom ng alak? Sa totoo po niyan, dati pa po ako nakakainom ng alak. Pero sa tuwing may okasyon lamang po. Pero dahil sa sobrang pagkalungkot ko dahil sa stress, para bang nakahanap ako ng comfort sa pag-inom. Dahil nabigyan niya ako ng pansamantalang kaligayahan at nakakalimutan ko na mayroon pala akong mga problema. At dahil sa paulit-ulit na pag-inom ko po, nasanay po yung katawan ko at hindi ko na po ito namamalayan na nalululong na po pala ako. Dahil din dito ay nasobrahan po yung pag-overthink, yung pressure at saka yung anxiety po na nararamdaman ko. Napagdesisyonan ko pong bumili ng mga antidepressants dahil hindi naman po namin kaya na magpareseta pa sa doktor. May mga kaibigan o mahal sa buhay ka bang nandyan para sa'yo tuwing ikaw ay nalulungkot at nakakaranas ng ganitong mga pakiramdam? Meron naman po. Sa totoo po niyan, lagi po silang nandyan sa tabi ko kapag napapansin po nilang malungkot po ako. Pinapagaan po nila yung pakiramdam ko sa pagsasabi po na mga katulad po na wag daw po ako ma-pressure, na dapat daw po matuwa ako na may anxiety ako dahil yun nga po, masaya po ako. Dapat daw po anxiety, ganun daw po laging sinasabi sa akin. Pero tuwing natatapos po yung pagbabanding namin ay bumabalik lang po yung lungkot na nararamdaman ko. Thankfully po, dahil sa mga tulong ng mga tao nagmamalasakit sa akin, unti-unti ko pong natitigilan yung dating bisyo ko. At good news po na isa po ako sa magmamarsya ngayong taon. At ako po ay makakagraduate. Narito si Juan P. Dea Cruz Jr. upang magbigay ng pananaw sa istorya ni Long Cotin.
In the case of Long Cotton, it illustrates how a depressive state can lead to a dangerous independence and abuse of substance. His struggle with alcoholism is a direct reflection of his mental and emotional turmoil. In addition to alcohol, the use of downers or depressants plays a significant role in his situation. Depressants work by slowing down the brain's function, leading to a reduction in mental and physical activity. These substances are often found in multicolored tablets, capsules, or liquid form, and are commonly prescribed as sedatives in order to help manage symptoms of mental health disorders. While many may not immediately recognize alcohol as a depressant, it is in fact one of the most widely used one. Alcohol can impair motor skills and has the ability to activate the brain's pleasure or reward center, often resulting in feelings of euphoria and relaxation. However, prolonged use of this can lead to a cycle of dependence, and it can immediately worsen a mental health of one person, resulting into a much more depressive state. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyong kalimutang mag-comment sa chat box gamit ang hashtag KCMM_longcotin. Nito lang nakaraang Oktubre 2024, isang grupo ng mga kabataan ang namataang gumagamit ng pinagbabawal na droga sa isang bar na matatagpuan sa Quezon City. Ano nga ba ang punot dulo at bakit naging sanhi ng paglalantad ng isang kasamahan nila tungkol dito? Ating alamin ang kwento. Ayon sa pagsasadula, naimbitahan ang isa sa magtotropang itago na lang natin sa pangalang Hero Wen upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kaibigan. Yun po, nagkayayaan po kasi kaming gumimik kasama yung mga friends ko sa bar. Doon rin daw po namin na-celebrate yung birthday ng isa naming tropa para daw isahan na lang. Siyempre, nung nandun na kami, nag-shot-shot, nagkantahan. Tapos habang nagkakasiyahan na, bigla nilang pinasok yung heroin. Nilanda ka nila sa harap ko, busy ako maghanap ng aura nun eh. Alam nyo na. Kala ko talaga nung una, pulutan namin yun. Biglang sininghot. Pinasubok pa po nila sa akin yun, ayoko nga. Tapos niyaya pa po nila ako magtulad, kaya yun, napilitan na rin po ako. Sa tingin ko, deserve po nilang malaglag kahit kaibigan ko sila. Ang baba po kasi ng binigay nila, ako tong may pinakamaraming nabenta sa kanila. Pinagsisihan ko na rin ang pagtulong sa kanila, kaya dapat lang na magsama-sama kami dito sa Rehas nang magtino rin sila. Hindi lang ang mga kabataan ang posibleng maging biktima ng ganitong sistema. Marahil ang iba sa atin ay handang gawin ng lahat, makahahon lang sa kahirapan. Kahit na alam naman natin ang gawaing ito ay nakakasama. Narcotics, also referred to as opioids from the Greek word stopper, and are drugs that act on the central nervous system to relieve pain and induce euphoria, or sedation. They include legal medications like morphine and oxycodone, as well as illegal substance like heroin. In Heroin's case, he used heroin, an illegal and highly addictive opioid derived from morphine. Initially, he felt intense euphoria and stress relief from snorting it, but this quickly turned into feelings of guilt, shame, and anxiety about giving into peer pressure. Hero struggled with a cognitive dissonance, feeling torn between the dangers of heroin and his desire to belong to a group, and even considering selling it, which resulted into devastating effects on his mental and physical health. Thus, we can say that while narcotics can be helpful for pain management and can induce a state of happiness and pleasure, they carry a significant risk of addiction, dependence, and overdose when misused. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyong kalimutang mag-comment sa chat box gamit ang hashtag KCMM_Heroin. Ang mga mag-aaral sa Mabini Campus dito sa may PUP Santa Mesa, Manila ay abala na sa paghahanda ngayong nalalapit na ang markahang pagsusulit. 2 beses kada akademikong taon ay nagaganap ito upang masukat ang progreso ng naging kaalaman ng mga estudyante. Isa na rito ang 18 anyos na si Kino na nasa kolehiyo na kasalukuyang nag-aaral sa kaniyang mga asignatura. Ang hirap nga po talagang magkabisado, lalo na po konti lang po yung time sa preparation ko sa pag-aaral. Dagdag niyo pa po yung mga detalye ng buhay ng prof namin na wala namang connect. Kasi dapat po namin tandaan yun kasi for sure lalabas po yun sa test namin. Ang dami ko na nga pong nalaklak ng mga energy drinks at kape, maalala ko lang po yung mga nireview ko. Naghalo-halo na nga po sila sa tiyan ko, pati na po yung lesson sa utak ko. Parang mas marami pa nga po atang pumasok na kapin sa katawan ko kaysa
pumasok na impormasyon sa utak ko eh. Natural na sa ating mga Pilipino ang pagkonsumo ng mga ito upang magising ang ating diwa at ganahan sa ating mga hanap buhay. Tila di na maalis sa nakasanayan natin ang pag-inom nito sapagkat malaki ang naging epekto nito sa pagkakaroon ng masigla at aktibong pamumuhay. Stimulants are drugs that are activated in the central nervous system. It can cause increased alertness, attention, and most importantly, it can give energy. Commonly, stimulants include amphetamine, often prescribed for treatment for attention deficit hyperactivity disorder, or commonly known as ADHD. They can be addictive. Methylidioxymethamphetamine, or MDMA, ecstasy, a party drug notorious for making people feel good, but it can also harm their body. And finally, cocaine, an illegal and highly addictive stimulant derived from the leaves of coca shrub that gives the user almost instantaneous energy. Caffeine in coffee and tea maintains a state of wakefulness, while nicotine in tobacco leads to dependence and addiction. In Kino's case, consuming too much caffeine overwhelmed his brain, making it difficult to process remembering things properly. While caffeine may enhance short-term focus, it does not help in long-term memory retention, making it challenging to recall lessons later. Thus, even though stimulants as caffeine may provide a temporary boost in attention or wakefulness, overconsumption of this can impair the learning process and memory function, posing a substantial risk when misused. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag nyong kalimutang mag-comment sa chat box gamit ang hashtag KCMM_KinoCaffeine. Sa hirap ng pinagdadaanan ng mga estudyante ngayon, maraming mga kabataan ang nagpapadala na lamang sa tawag ng laman na magsaya at magpakahibang upang maibsan ang nararamdaman. Ngunit paano kung ang simpleng aya ay nauuwi sa pangmatagalang pagdurusa? Mula sa kalye ng Maynila, pakinggan natin ang kwento ng dalawang estudyante mula sa PUP Santa Mesa, ang 18 anyos na babae na sina Maria at Juana, at paanong ang kanilang pagtitiwala ay nauwi sa tuluyang pagkahumaling sa droga. That day po kasi, sabay-sabay na talaga yung activity sa school. Plus, may midterms pa next morning. We were too tired to review. Kaya nung inaya kami ng friends namin na mag-relax and take time for ourselves. Pero sa bar, sabi namin, why not? We haven't tried that before kasi. And akala namin, it would be quick. Simpleng chill and unwind lang. Pero may friends pala kami nag-spike ng drinks namin that night. Dalingat lang po kami nun, pero nung bumalik kami, the night turned weird. Sabi nila nung kinonfront namin sila about it, para raw mas ma-enjoy namin yung experience. Hindi naman namin alam na that night would be the start. Kung alam lang namin, sana sa bahay na lang kami nagpahinga instead of sa bar. Yung pakiramdam po after nun, ang otherworldly. The drugs elevated every feeling. The next day, we were thankful na lang po for the short relief. Kasi babagsak na pala kami. Wala po kaming nasagot sa midterms dahil di kami nakapag-study because of the bar and the drugs. Yung supposed unwind namin, permanent na po pala. Paanong nangyari na mula doon ay tuluyan kayong na-addict? Nung bumagsak po kasi kami sa midterms, it was over. We couldn't accept it, so hinanap na ng katawan namin yung pakiramdam ng drugs. Yung feeling ng relief. So, lumapit ulit kami sa friends namin para makakuha ng drugs and nagtuloy-tuloy na po from there. Nang mawasak ang kanilang mga pinaghirapan dahil lamang sa aya at pagtitiwala sa mga kaibigan, ang droga na lamang ang naging paraan upang matakasan nila ang kanilang realidad. Hallucinogens are basically what we call the type of drugs that cause major change in perception and disposition when used. Like what happened with Maria and Juana, it can cause you to lose control of yourself. Furthermore, they can have hallucinations and feelings of paranoia or disconnection from your bodies and the environment. Well, this happens due to hallucinogens' interference with the nerves and brain chemicals like serotonin that help regulate our emotional functions. This disruption will then lead to the above-mentioned alterations in reality. In Maria and Juana's case, despite the consumption of the drug being involuntary, the hallucinogens still made its way through their systems and disrupted their chemicals, causing symptoms, adding the personal dilemma of their
falling in classes in the equation, they have now learned to look for the hallucinogens in order to experience the relief it gave them before, which would allow them to forget about their problems and then lead to the addiction. Kung nagustuhan nyo ang storyang ito, ay huwag nyong kalimutang mag-comment sa chat box gamit ang hashtag KCMM _Maria and Juana _ ikaw ang hanap.